Okay, so I just had a breakthrough, no? And I hope this is the answer. Kasi personally, I think this is quite an effective mindset when it comes to overall editing. I've been struggling a lot when it comes to decision making, pag-choose ng shots. And as a result of that, I always procrastinate. I become overwhelmed. And na-realize ko na in film, overall, no, may iba-ibang cuts eh. Di ba, may director's cut, etc. Like, cut lang sila ng cut. So, may progress, no? Overall. In my situation, kahit anong ano man yan, kahit anong project man yan, maliit o malaki, I've always hated redoing stuff. And as a result of that, sobrang bagal ko tuloy. Kasi na-overwhelm ako eh. And I think this might be one of the huge unlocks. Again, ulit-ulit ako, pinakamalaking bagay na makakatulong sa akin ngayon, currently. Kasi, I'm approaching this differently eh. Ang gagawin ko ngayon, moving forward, is gagawa muna ako ng 2 cuts na testing lang, like exercise. Pinipilit ko mag-exercise for days na just choose the cuts. Pero for some reason, may kulang sa utak ko. Ayaw niyang gumana. Ayaw niya, men. Nafa-frustrate ako. Hindi ko siya magets. Ano ba? Hindi ko maintindihan ba't ayaw kong sumunod. Ayaw talaga. And hanggang sa yun, na-realize ko kanina lang, at nasabi ko na rin to sa video kanina, na I need to make non-judgmental cuts, no? And again, tinuro na sa akin to before, hindi lang siya nagki-click pa sa akin, may kulang pa na details eh. Eh di okay na, isa na yun, no? Okay, good. Kasi before, pag nagka-cut ako, habang nag-e-edit ako, nasa at the back of my mind, isip siya ng isip, maganda ba to, maganda ba to, maganda ba to. Nagsimula to, ano eh, test, no? Test version, tapos meron ako, napunta ako sa trash cut. Trash cut yung tawag ko doon, parang basura lang siya. Hindi pa rin kumukunik, hindi effective kahit na trash siya, yung trash cut ko palaging nag-ending na yun yung final product pa rin, which defeats the purpose, no? Hindi siya nagiging disposable. So, hanggang sa hindi ko nga gets eh, kasi kulang ako sa self-awareness, hindi ko maintindihan ano bang problema sa akin. Actually, naku-curious na nga ako eh, ganito ba yung therapy? Ang therapy kasi, 'di ba may kausap ka na psychiatrist, tapos tinutulungan ka ba niyang i-navigate yung thinking mo, paano ka mag-isip, yung sa how does your subconscious mind work, something like that. Kasi lately, yun yung nakakatulong sa akin most of the time eh, 'di ba? And, actually kaya gusto kong gumawa ng channel na called Mind Shift eh. It's more of like, ang dami kong experiences na gano'n, eh, paradigm shift, like my mind, like mind shift, nagbabago yung paano ako mag-isip, 'no? Nagbabago yung mga pananaw ko sa buhay, 'no? Nagsimula yan sa dati ano, eh, sa tawag dito, law of attraction, 'di ba, yung mga sa level ko ngayon parang nabe-basican na ako dun, hindi na siya effective sa'kin. Pero it still works 'no, baka maya-maya meron nga akong details na hindi pa gets, 'di ba? Gaya ngayon may mga natututunan ako kaso may mga details na 'pag na-experience mo ta's paulit-ulit mo lang tina-try intindihin, ano ba ang problema? Dun mo lang siya mage-gets na, okey, this works, 'no? Gaya sa situation ko ngayon kasi I just did it today. Parang nag-click, okey 'to, na-excite na ako, feeling ko marami-rami akong projects na magagawa, parang okey 'to, na-excite na ako ta's i-a-apply ko siya sa lahat ng aspeto ng buhay ko, which I'm very excited about. Na-e-excite ako. Finally, parang gumagana na siya 'no, yung ano ko, yung ginagawa ko. Basta ang point ko lang sa gumagana or kung ano man yung na-realize ko is making just uh, 2 passes 'no. Hindi na siya trash, eh. It's not trash. Kasi trash, iba yung mindset, hindi siya kumo-connect sa utak ko 'pag tinawag kong trash, eh. Trash is supposed to be disposable, 'di ba? Hindi, eh. 'Pag ginagawa ko yung trash cut or trash version ng video, yun pa rin yung nagiging final version kasi gumagana yung utak ko, eh. Tapos again, meron akong bad habit na ayoko ng revisions pagdating sa video. So gusto ko, why not do it correct now para wala nang a-adjust in the end, sa future. Napaka-bad habit nun as an artist, as a freelancer. Na-spoiled lang ako sa mga clients ko kasi hindi sila revise talaga, bihira. At 'pag nagpapa-revise sila minsan hindi ako sanay talaga. Parang napapagod ako or what, hindi iba yung effect niya sa utak ko, yung pagdating sa revise. And maganda 'to, mapa-practice na ako, 'di ba? That's one. And, pangalawa is it just works.
ewan ko, it just works, 'no? Kasi ngayon currently ang workflow ko, okay, gagawin natin 'to, for every project, let's have a cut 1 and cut 2, yun lang. Ta's tignan mo kung based sa decision mo, obserbahan mo paano mo 'to ginawa. Tapos hindi ako mag-iisip, para siyang game. Yun yung nasa isip ko dito, it's almost like a game. Like uulitin mo lang siya ta's wala kang pakialam kung naulit ba kasi ganito, eto, 'di ba ginagawa ko 'to, gagawin ko 'to, 'di ba? So may cut 1 ako, magka-cut ako, okey? So ika-cut ko siya, maglalagay ako ng decisions behind it. Ang bilis lang nun kasi no pressure. Like seryoso no pressure talaga. Basta tatapusin ko lang siya para siyang game, okey. Okey, parang stage 1, okey. Tapos na stage 1, stage 2, parang roguelike pala, sorry, parang game na roguelike. Okey, so tapos yung first run ko, okey, run number 2. Ta's titignan ko, like hindi ako mag-iisip, obserbahan ko lang. So kung uulitin ko yung decisions ko, okey. Kung magbago yung decisions ko, okey, no judgment. It's almost like gumawa ako ng isang project, tapos may isang nagpagawa na project, ta's parang parang natulog ka ta's gumising ka ulit ta's gagawin mo ulit yung project from scratch, 'di ba? It will help me to, exercise yung starting from scratch, yung paggawa lang ng paggawa ulit. Kasi sa roguelike, sa Minecraft, hindi naman, nakakatamad or nakaka-pressure gumawa ulit, eh. Nage-gets mo? Minsan nga nakaka-excite yun, eh, start ka sa bagong world, magma-mine ka ulit et cetera, gawa kang bagong bahay. Almost like that. Gusto ko magkaroon ng gano'ng feeling pagdating sa video editing, 'no? And, napakabaligtad kasi the way I edit right now, seryoso man, yung bad habit ko ganito. Isipin mo nagma-Minecraft ako 'no, like pine-perfect ko yung kada lapag ng blocks, kada mine ng blocks, pine-perfect ko siya masyado kasi ayoko ng umulit. Like isipin mo nga 'to, pagkalagay ko ng block, 'di ba minsan magkakamali ka parang magbabago yung isip mo, parang gusto ko ganito na lang pala. Hindi, like 'pag nilagay ko 'to dito, hindi ko na 'to gagalawin. Like, what the fuck man, 'di ba? Hindi siya nakaka-enjoy, anong klaseng laro yun, 'di ba? That's what I'm experiencing in video editing. For years, literally years, 'no? Since wala nga akong formal training, 'no? Wala akong formal training, so gano'n talaga. Kaya ang bagal ko mag-edit ta's sobrang emotionally draining siya kasi nga nakaka-pressure, 'no? And I'm just happy to the point na gusto kong i-record 'tong video na 'to kasi I think this is going to be revolutionary. Like, I'm just thinking of this right now. Again, 'di pa ako tapos, nagpo-procrastinate na naman ako kasi nagre-record ako ngayon imbes na tinatapos ko 'tong video, or yung first cut ko. Actually, shit, naka-timer pala ako. Stop ko muna 'to. Naka-timer ako, eh. So, delete natin yung timer. Naka-timer ako. So tawag dito, it just works. And looking at this, like looking at different projects, hindi siya nakakatakot, eh. Ta's parang ang bilis talaga kasi parang nakapatay lang yung utak ko. Alam mo yun, parang nakapatay lang, lalapag lang ako ng lalapag, wala akong pakialam kung maganda siya kasi cut 1 lang 'to, eh. Ta's yung cut 2 gano'n din ulit, kung magbago siya, hindi. Kung hindi nagbago, eh, di okey. Ibig sabihin yung idea ko, it just works. Kasi for the second cut, gano'n din ginawa ko without even remembering the first cut or thinking about it, 'di ba? It's really good for me. And I hope na even tomorrow, actually ido-document natin 'to, Even tomorrow sasabihin ko, i-share ko kung, kamusta ba yung editing site ko, kung nagwo-work ba siya talaga, 'no? Ido-document or sasabihin ko bukas, kung ilan ba yung nagawa kong video dahil sa ginagawa ko 'tong process na 'to. Nakaka-excite siya, eh, kasi hindi ka na nag-iisip, 'no? Ta's ino-note ko rin bukas mismo kung ano yung mga challenges ko na naman na na-experience. Kasi, hindi natin masabi, again nagre-record na naman ako ng early, excited ako, eh, gusto ko ma-document 'to, eh. So nagre-record na naman ako ng early as I can, para tawag dito, para ma-note ko na yung mga, ayan yung experiences ko, 'no. So yun, yun lang naman. So, I'm just happy na finally feeling ko hopefully ito na yun, 'no. Again, I love video editing, pero nakakabwisit na meron akong mental stuff sa utak ko na ayaw niyang gumana, nakakainis. Siguro ganito yung issues ng ibang mga na-art block, 'no, kasi meron silang may flaw sa workflow nila, 'no. Ewan ko, ganito ba yun, George R.R. Martin, ang tagal ng Game of Thrones, eh. Kasi si Stephen King, ang bilis niya maglabas ng libro, labas ng labas. Kasi siguro nga parang akin, naggawa lang siya ng gawa, 'no. Yun yung gusto kong ma-adopt. Feeling ko 'pag na-adopt ko yun, and actually hindi feeling, I'm sure na 'pag na-adopt ko yun, 'no,
na mas magiging healthy talaga yung relationship ko when it comes to video editing. Mas mag-i-improve pa ako overall. And yeah, I just love this craft. I want to improve on it, you know. I really, really want to improve on it. I've been trying to improve in drawing din, di ba? Sa iba-ibang aspects, even game development. But this is my bread and butter, di ba? We really need to focus on this for now. And if we can master this, and at least, you know, again, ano bang issue natin? Late tayo palagi, di ba? If hindi na tayo nalilate, then good. Like, we can do our other hobbies, di ba? And in order not to be late, di ba? Again, we need to focus on the execution side. Ito na nga yun, we're working on it. And we need to, you know, just practice, more tolerance, di ba? Endurance. And this will help us a lot. Kasi medyo hindi na tayo mag-iisip. Ang dami na natin magagawa. Tsaka nakaka-motivate to. Seryoso lang. May kutob ako na nakaka-motivate to kasi before, like, while nag-e-edit ako, isang timeline lang, dalawang timeline lang. Imagine this time, tatlong timeline na ang mabubuo ko, which is, we just feel so much productive compared to before. Kasi before, isang timeline lang talaga, tas adjust, copy paste, blah, blah, blah. This is a game changer, man. Seryoso lang. I really love this and I'm going to apply this to other things. You know, again, team development, you know, learning, building the apps, you know, it just helps and I love it. Yun lang. Awesome.